Hi guys! Welcome back to my channel, Big Daddy RN. Nurse Mark here. Yan, nakikita nyo naman, medyo maulan today. Okay, dahil day off ko ngayon, off naman ako, naisip ko ipasyal yung mga bata, no? So, punta tayo ng Huntsville, Alabama. Yan, pasyalan natin sila. Medyo maulan pero hindi naman malamig, saktong lamig lang. So, dahil magdadrive tayo, siguro mga 1 oras sa drive din yan. Maganda pag-usapan na rin natin siguro yung what's a typical day sa isang skilled nursing facility. Shout out ko kay Mr. Team RN. Yan, nag-message kasi siya sa isa sa mga videos natin asking kung ano ba yung usual na araw, no? Ano ba yung mga usual na ginagamit o ano ba yung mga usual na ginagawa sa isang skilled nursing facility. Okay? So, eto, nilagay ko na si Eros dito. Baby. Nintay ko na si Mrs. Mas Matthew. Say hi! Hi! Are you ready? Yes, please. Yes, please. We're going. Okay. Sige, sakay na ako. Ayan na. Si Mrs. Hi! Ready na? Let's go! Baby, ready na? Spa! Eros, Matthew. Are you ready? Hi! Ready! Hello. Okay. Let's go. Tara. Ayan guys. So ngayon pag-uusapan natin yung what's a typical day sa isang nursing skilled nursing facility. Pero syempre before that, for those na mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to this channel. Also, like and share nyo na rin. Share nyo sa mga co-nurses natin, no, na papunta na rin dito sa US para makatulong tayo, magkaroon sila ng idea kung ano bang buhay dito sa US, paano ba yung trabaho dito. Alright? O, sige, tara. Mommy, let's go. I see coffee. Okay. So, ano ba ang isang, paano bang typical na araw sa isang nursing facility o skilled nursing facility? Well, I'm sure iba-iba naman yan. Siyempre, ang share ko sa inyo, yung actual na na-experience ko dito sa nursing facility na pinagtatrabahoan ko, no? So, kasi, yung sa amin, bali yan, dalawang hati yung building. So, meron kaming rehab, or yun yung med-surg na part, at meron din kaming long-term care. Yung sa rehab, dun yung parang step down talaga from hospital. So, yung mga medyo, kumbaga, nagre-recover from surgeries, or yung mga di ba, yan, mga naoperahan, or yung mga typical na may sakit na kailangan ng rehabilitation or physical rehabilitation. Dun sa side na yun napupunta. Now, yung para sa mga long-term care, no? Sa long-term care na side namin, LTC. Dun yung, more on sa may mga dementia, diba, Alzheimer's, yung mga, talaga yung mga medyo alagain na pasyente. Usually, syempre, mga elderly natin. So, dun na ilalagay. Ngayon, paano ba yung, yung typical na araw, sabi nga natin. Bali, naman yun. Sa amin kasi, 12 hours ang shifting. 12 hours shift kami. So, pasok kami, start namin 6:45. Tapos ang out namin, 7:15. So, yung tig 15 minutes na allowance yan, upon endorsement, saka pag-uwi, nakalagay lang talaga yun doon para, para may oras ka para mag-endorse. So, although, dito naman sa US, lahat naman ng konting sobrang oras. Starting Route 2 Mid-City Drive. Bayad naman yan eh. Kayo mag-alala In dito. 1.3 miles, turn right onto State Route 15. Unlike sa atin sa Pilipinas, dati nag-overtime kami sa ospital. Sa 6 to 6, umuwi ako, mga alas 8 na, walang bayad yun, TY lang yun. So dito, kahit pa paano dito, bayad yan. Pag may mga sobrang oras, nakabilang lahat yan. So, paid naman yan. So, usually, yan, sa simula ng araw, kasi ako kadalasan day shift ako. So, pagpasok sa umaga, pagdating sa nurse station, so, makikita mo dyan kung sino yung night shift, no? Kung anong cart. Sa amin kasi, halimbawa, maraming hall yan. Kuwari, 6 na halls yan. May 3 cart kami dyan. Meaning, yung cart na yon, nandun lahat ng mga gamot at mga gamit na kailangan mo sa 2 hall.
no? Kaya 3 yung cart namin eh. Each cart, 2 hall yan. Usually, ang pasyente namin would range about 20 hanggang siguro 25 patients, ganyan, sa kada isang cart. So, swerte ka pag hindi masyadong puno yung hall mo. Pero usually kasi, syempre, pag hindi ka naman puno, sa'yo naman yung mga admissions. Ganun din, na-balance out lang. So, start na ng endorsement. Ang endorsement namin, hindi na kami yung nag-iikot sa kada isang room. Tapos, this is patient, ganyan, hindi na. Usually, nandun lang kami. Nakatayo lang kami sa harap ng cart. Unang-una namin gagawin dyan, magbibilang ng narcs. So, sa narc drugs namin, yan ang unang binibilang. Kailangan kasi yan, diyan kayo maingat dapat. Kailangan kasi yan, walang kulang, walang sobra, tapos meron kayo narc book, nagbabalance out yan doon sa number of narcs din na dapat nandun sa cart na yon. So, pag nagkamali kayo dyan, medyo, yun nga, maraming paperworks, tapos marereport pa sa state, yun. Basta medyo mahigpit tayo dyan. So, yun ang unang gagawin. Pagpasok, bibilang namin kung ilan yung carts. So, bilangin, titingnan kung pareho sa inventory. Tapos nun, endorsement na ng pasyente. So, meron lang kami isang endorsement sheet yan usually. Kasi doon na yung pangalan ng pasyente, kung ano yung diagnosis niya. Tsaka ang in-endorse kasi dyan, kung ano yung pinakakailangan mo malaman regarding sa pasyente. No? Usually, tinatanong namin dyan, crush ba or hold? Yung pag-inom niya ng meds. Kumbaga, kailangan mo ba i-crush yung medication para sa kanya or kaya niyang inumin ng buo? Alert and oriented ba? Diba? Ano ba siya? Paano ba yung assist sa kanya? Times 1 assist ba siya? Times 2? So, kumbaga, kaya bang tumayo? Kaya bang mag-pivot? Sa amin, sa rehab kami. So, usually, may mga opera yan. Nagre-recover pa yan. Tsaka, syempre, kaya tatanong kung alert and oriented. Kasi kung confused yan, high risk for fall. So, kailangan, kumbaga double attention kami sa mga yan, no? Yung pag-rounds ka, o kaya sabihan mo yung mga CNA mo. So, yun pala, no? So, each cart din sa amin, pag ikaw yung nurse, usually may dalawang CNA ka, or tawag sa amin tech. No? May dalawa kang tech. Na, yun yung, kumbaga katulong mo sa pag-aalaga ng mga pasyente. Kasi ikaw, as nurse, more on sa yung mga medications, sa yung mga treatments, no, yung mga pagpapalit ng mga dressings, ganyan, kung ano pa yung mga treatments sila. Sa yun. Pero yung pagpapalit ng mga diaper, pagpapaligo ng pasyente, pagpapakain, yan, usually sa mga text mo yan. No, so syempre, huwag kang mahihiyang, kumbaga, mag-designate ng trabaho sa kanila. No, kasi syempre, simula, pag bagong dating ka, naiya ka, gano'n. Pero part ng trabaho yun eh. Ano natin sila eh. Kumbaga, sila yung mga extra hand mo sa area mo. So, gano'n. At sila rin usually yung lalapit sa'yo kasi syempre, sila mas madalas sumasagot ng call light. Kasi nga, medyo busy ka, nagpapasa ka ng gamot, yun. So, sila yung usually lalapit sa'yo. Sabihin nila, Mr. ganito, off room ganyan, needs a pain pill, or is nauseous, sasabihin sa'yo, ganyan. Kung ano man yung mga problema ng pasyente, usually sila lalapit sa'yo. Para, kung kaya mong troubleshoot mo na, di ba? Kung may mga PRN meds yan, o ano. Parang gano'n. So, anyway, yun yung parang pinaka-setup, no? Now, yun na nga, pagkatapasok, after ng endorsement, nabilang ko na yung narcs, na-endorse na sa akin yung mga pasyente, start na ako ng medpass yan. Okay? Ano ba yung medpass? Medpass yan yung pagbibigay mo ng gamot sa schedule na kung anong oras dapat nakaschedule yung gamot sa mga pasyente. So, sa amin kasi yung matrix sa tinatawag, yun yung operating system na ginagamit namin sa facility. Nakasetup na yan, no? Lalabas yan yung pangalan ng mga pasyente. Pwede mong i-click yan. May medications, treatments, weights, no? Kailangan alam mo rin kasi kung ilan yung mga titimbangin mo sa kada isang araw. Mahalaga kasi yan monitoring ng weight ng mga pasyente. Marami dyan yung iba kasi ginagawa. Pwede mong isabay yung treatment, total nandun ka na. Kaso, it will take time Nangyayari, dati ganun ako nung bago ako. Bibigay ako ng gamot, tapos, pagka meron change ng dressing, ginagawa ko na rin yung dressing, or kaya palit ng colostomy bag, gagawin ko na rin. Kasi iniisip ko dati, para pag nadaan ako na yung pasyente, tapos na siya.
Mamaya ko na siya babalikan. Oo, okay yun. Kung konti lang pasyente mo. Pag medyo marami yung pasyente mo, mangyayari, mag-delay ka doon sa ibang mga gamot. Sa ibang pasyente, kawawa naman. So ako, ang ginagawa ko dyan, usually, pag medpass ko ng umaga, medpass lang talaga, gamot lang talaga. Yun yung natutunan ko doon na bibigay ko lang lahat ng gamot nila. After ko magbigay ng gamot, usually ang morning medpass ko, dahil ang average ko naman, mga 20 patients, di ba? Start ako niyan, mga 7:30. Nagbibigay na ako ng gamot niyan. Tapos ako siguro, maaga na yung mga 10 o'clock, ganyan. Hanggang mga 10:30. After ko ng initial medpass, yun, may free time ako nun. Either gagawin ko na yung mga treatments ko. Treatments yun yung mga pagpalit ng dressing, yung may mga bedsore, yung may mga skin tear, yung may mga palit ng dressing sa surgical site nila. Yan. Pwede ko nang isingit yun doon. Kung walang, ito yung typical na araw na walang nagtotoxic Siyempre, pag may nagtotoxic na pasyente, mararumble-rumble na yung schedule mo niyan. Kung ano lang yung free time mo, gagawin mo talaga. So, ito yung typical na araw. Yan, gagawin ko na yung mga dressing ko. Hanggat kaya ko isingit. Then, after that, yan, usually mga siguro matapos ka niyan, mga before 12 or mga 12 na. Ginagawa ko na, sinisimulan ko na yung charting ko niyan. So, before kasi, meron kaming progress notes, yung talagang tatype mo kung ano yung observe mo sa pasyente. At meron ngayon kasi ang charting namin, yung skilled nursing, charting na kiniklik na lang namin yun. No? Kumbaga meron kang pupuntahan sa observations, drop down ng system mo, tapos i-click mo na lang, alert-oriented, may pasyente, nakaka-click na lang siya. So, medyo mas bumibilis yung trabaho ron, no? Sa simula, mahirap, pero pag nasanay ka na, medyo mas bibilis siya. Tapos, pina-progress notes ko na lang, yung mga nagtitake na antibiotic, di ba? O kaya, yung may mga talagang kakaibang nangyari sa araw nila, no? Halimbawa, nagkaroon ng change of condition, yung pasyente, kuwari, bigla siyang nagkaroon ng headache, na sobrang sakit, migraine, di ba? Or kaya nagmamanhid yung kamay. Yung anything na iba sa usual niya, doon pina-progress notes ko yun. Okay? So, yun na yun. Kakainin na yung oras mo nun. Mga between 12, siguro 12 to 1 o'clock, ganyan, hanggang 1:30. Nakalaan sa charting mo yun. Habang nag-chart ako nun, nagbibigay-bigay pa rin ako ng gamot. Kasi, may mga mag-duly ng 12 o'clock and 1 o'clock na meds, di ba? So, in between, yan, yung oras yan, in between, tumutulong din ako kasi although trabaho ng mga techs namin ng pagbibigay ng tray or pagpapakain sa mga pasyente, ako naman hanggat may free time ako, tumutulong ako diyan. So papasa kami ng trays, yung mga dependent diner, naka-note sa iyan kung sino ba yung mga client yung mga pasyente na kailangan tutulungan mong kumain kasi hindi lahat kaya pakainin yung sarili nila. So nandun na yun, yung part na yan between 12 to 1 o'clock hanggang 1:30. Siyempre, on a regular day, lalapit din sa amin yung kasi meron din kami mga nurse practitioner tsaka mga doctor na nag-rounds So morning pala nag-rounds sila. So mga lunchtime yan, tanghali, nagdadatingan na yung mga doctor's order. Makikita mo yung mga order sa'yo. Kasi syempre, na-observe na nila yung mga pasyente sa umaga So makikita lang, ito, kailangan ng gato, magdagdag akong gamot. O ito, gusto ko ng pa-stat CBC ko, ganyan, magpapalabs yan. So, yun yung magki-carry out ka naman ng order between that time. Diba? Unless talaga syempreng emergency, habang nagme-medpass ka na umaga, pag may pina-carry out sa'yo, gagawin mo talaga. Kuwari, kailangan na stat na x-ray o kailangan ng stat na kuha na ng dugo. Yan, doon mo ilalagay yan. Gagawin mo yan. Pero sa regular na araw, yun, doon papasok yung mga doctor's order. Then, after mong carry out yun, papasok ulit yung medpass. Medpass, panghapon naman. Usually, may mga afternoon medications na kailangan ibigay. Start na naman kami ng medpass. So, medyo nakapagpahinga ka konti, nakaupo ka konti siguro, kung hindi ka naman toxic. Start ka na ng medpass. Once every week, dahil kadalasan weekend nurse ako, nagpapalit din ako ng nasal cannula at mga nevkit ng mga pasyente. So, rin yun, no? It will take time. Siguro mga 1 oras din yun kasi check mo lahat kung sino yung mga may oxygen, papalitan mo yung mga cannula nila, yung mga tanks na for portable transport, papalitan mo rin. So, ginagawa ko lang naman yung once a week lang naman, no? Kasi kailangan laging bago yung mga nasal cannula nila, yung mga pang-nevkid nila.
Maliban doon, ano na yan after ng PM MedPass ko, pasahan na naman ng train yan for dinner time naman, no, ng mga pasyente. So that siguro around mga 5 o'clock na yun, hanggang 5:30, nagpapasa na kami ng trays. No? Syempre, sa typical na araw, dapat ma-maintain mong malinis yung cart mo. Bago mo i-endorse yan, kailangan natapon mo na yung mga basura. No? Kasi ang setup ng cart namin, nandiyan yung mga gamot, meron kang drawer na nakalock, that's for the narcs. Although yung cart mismo, may lock din yun. No? Tapos may basurahan ka. Yung basurahan mo sa gilid, nandun lahat. Siyempre, pag gumagamit ka, may tinatapon ka. Dalawa yung basurahan namin. Yung regular na trash sa side ng cart, tsaka meron kaming isa pang maliit na trash can para sa lahat na may mga pangalan. Kasi syempre, yung HIPAA natin dito, di ba, sa US. Yung mga roll packs kasi ng mga pasyente na tinatawag, doon nakalagay yung mga gamot, may pangalan nila yun. So, di ko pwedeng itapon basta-basta sa regular na trash can yun. Tapos meron din kaming trash can na sa side na for the sharps. May mga sa mga tawag dito, mga injections and everything, no, lahat ng mga ginagamit mo for IV, doon mo itatapon. Yun, pagkahapon na, after 5 p.m., medpass, tapos ka na mag-medpass ng panghapon, nagpakain ka na ng pasyente, getting ready for endorsement ka na. So, ang ginagawa ko lang doon, kung may oras ka, recount mo lahat ng narcs mo, syempre, ang toxic naman, kapag habang nag-endorse ka, doon makikita, may nakalimutan ka palang isulat, aalalahanin mo pa kung saan napunta yung narc, diba? Kasi hindi siya magtatali. So, basta ako, maingat ako niyan, the whole shift. Maingat ako sa narcs. Laging pag may kinuha ako sa narc box, sulat ka agad. Para hindi ka lang malito. So, yun. Getting ready, prepare mo na, linisin mo yung cart mo, ayusin mo yung mga for endorsement mo na pasyente. Dapat alam mo yung nangyari sa pasyente within the day. Tapos, yan between mga 6:30 to 6:45, darating naman yung ka-endorse ko na night shift. Then, endorse ko lang. Diba? Sabihin ko lang kung ano yung nangyari sa mga pasyente. Count kami uli ng narcs. Tapos, endorse ko na yung mga pasyente. So yun, that's a typical day sa isang skilled nursing facility. Pagka toxic, may mga araw na toxic, yun yung mga kailangan mo mag-send out ng pasyente, tawag ka na 911, papa-EMS ka para send out yung pasyente. Yung mga, sa amin medyo, nangyayari yan sa rehab, mas madalas. Pero sa long-term care kasi, sabi ko nga, medyo mga residente na yung mga pasyente dyan. Parang nag-aalaga ka na lang talaga ng ng mga patients. Hindi sila ganun ka-toxic, unlike sa rehab. Ngayon sa rehab kasi ako So, ayun, na-share ko na sa inyo ngayon kung ano ba yung isang typical na araw sa skilled nursing facility. Siguro mga common question dyan, kailangan ba may dala akong pulse oximeter? Ano ba yung mga gamit na kailangan kong dala? Well, sa facility naman namin, meron naman dun gamit talaga yung mga mga CNA mo. Meron sila portable na pangkuha ng blood pressure, pangkuha ng temperature, lahat, diba? Pero ako, nagdadala lang ako sarili ko talagang pulse oximeter, tsaka yung infrared na pangkuha ng temp. Bakit? Wala lang. Para lang, pagka feeling ko hindi tama yung pagkuha ng vitals, madali ko ma-check. Diba? Or pag may nagtotoxic na pasyente, madali ko ma-check. May dala rin akong, lagi rin ako merong manual blood pressure cuff sa cart ko. Yan, kasi hindi mo laging mapagkatiwalaan yung yung automatic So yun lang naman. Anything naman na kailangan mo sa pagtatrabaho, usually nasa facility yun na yan. Diba? So yung mga gamot naman na, kuwari may kulang na gamot o may pinrescribe na gamot na wala pa sa roll pack ng pasyente, meron kaming medroom na pwede kami mag-pull ng gamot doon. Ibig sabihin, may stock kami sarili namin na maliit na pharmacy, parang gano'n. Nandun kami kukuha ng gamot. Tapos ililista mo lang yan under the name ng pasyente. So, ayun. Sana nakabigay ako ng konting insight sa mga papunta dito sa US na papunta sa skilled nursing facility. Kasi yun yung natin yan yung usual na tanong ng mga nurses na magtatrabaho sa SNF. Diba? Yung iba kasi sa hospital. So, yun ang isang typical na araw namin sa SNF. And sana nakatulong ako sa inyo. Sana may na-share ako sa inyo. If you have other questions, kung meron pa kayong mga tanong, meron pa kayong mga gustong malaman, please comment down below. Huwag kayong mahiya. Comment lang kayo. And tingnan natin kung ano yung mga pwede kong ma-share regarding sa mga questions. Okay?
So again, thank you. Thank you for spending time watching my videos. And dito sa... Spend time naman kami. Kami naman na mag-spend time, pamilya ko. Mamasyal kami ngayon. So, syempre, before I go, again, paalala ko na sa inyo, wag nyong kakalimutan ang dapat nyong tatandaan. Big Daddy RN, signing out.